araw po ay hindi lang po panggugulay ang ating gagawin. Nala, parang tanga. Kahit nga po araw-araw po tayo nang gugulay, ay wala namang bagang problema. Sumama ang gustong sumama, manood ang gustong manood, gayon laang iyo. Ngayong araw nga ho ay nandito na naman po ako sa bukid. Ay para bagang manghingi na naman ng mga gulay-gulay, mga gayon. Sa kasamaang palad nga, paglabas ko nga ng bukid, ay para baga akong masisiro. Ngayon laang ito nangyari sa akin. Dahil nga po hinapon po ako sa pagpunta dito sa bukid. At kaninang umaga nga daw po ay nag-harvest na sila. Ay syempre, papayag ba naman akong walang mauwi? Nakakita nga po pala ako dito ng talbos ng kamote. Aba syempre, kahit talbos lang ng kamote yan, ay hindi natin yan papatawarin. Kahit baga tayo ay parang maging kambing ganyan. Kaya naman po dito, ako po ay nagpaalam doon sa may-ari. Ay pag ako ba hindi mo pinayagan, gayon, hindi ako pinagbigyan, ay makakakita ka talaga ng nasusunog na kubo, gayon. Ay hala, masama yun. Eto na nga pong mga parte na to, ay syempre, kumukuha na nga ho ako ng buwelo. Kaya naman po pinagtatanggal ko na yung mga nakasabit-sabit sa aking bag, gayon. Para nga ho, marami ho akong makuha. Masarap nga po itong ipangsahog sa sinigang, bulanglang. O kaya nga ho, nilagang talbos ng kamote ay sapat na. Nakadepende nga po yan sa inyo kung ano pong luto ang gagawin ninyo. Pero ako po kasi, ang gagawin ko lang ay pinirito dahil yun nga lang po ang pinakamabilis na paraan para po ito ay maluto. Ito nga pong mga part na to ay medyo kulang na po ako sa oras. At yung mga bisita ko nga po ay pupunta nga po dito pag out duty na po sila. Ang out duty nga po namin ay 3:30 ng hapon. At sa mga oras po nito ay 2:30 na. Kaya kung susumitin mo ay may isang oras na lang ako para makapaghanda ng pagkain namin. Kaya nga ho, dali-dali na po akong umakyat dito sa bentahan ng mga gulay. Dito lamang po yan sa pag-akyat ng bukid, gilid ng kalsada. Ito nga po ay bentahan talaga ng mga fresh na gulay. Yung iba pong inaani ng mga gulay ay dito po dinadala para po ibenta. Kaya naman po dito na lang po ako bumili ng talong at okra. Sa kabila nga po nito ay meron pong tinda na mais tapos buko juice. Kaya naman po ako ay napabili na ng buko juice kasi grabe na ang uhaw ba. Kaya sa mga dadaan po dito ay bumili na po kayo dito ng buko juice. Kasi bukod sa malamig na ay purong-puro pa yung pagkabuko juice niya. Kung makikita nyo nga ho ay para ho akong pagod na pagod dyan. Ay grabe naman kasi ang sacrifice sa mga ganitong content. Saka gusto ko rin iparamdam sa mga kasama ko kung anong nararamdaman ko pag ako ay nasa bukid. Kaya naman kahit pagod na pagod ako, ay hala, sige, diretso. Kahit nga po pagka putik-putik ang dinadaanan, eh syempre wala po tayong aatrasan. Eh kahit lumukso-lukso ka ng pagayon, pagayaan, ay walang atrasan, diretso, gayon. Kaya sa mga gusto pong makaranas ng mga ganitong buhay sa bukid, ay i-personal message nyo lang ho ako at kayo po ay aking sasamahan. Kung nakikita nyo po ay ganyan po ang aking nilalakad. Maputik at madulas. Kaya po sa mga gustong sumama, ay asahan nyo na po ang mga santuhang lakaran. Ay talagang hihituran ka dahil napakadulas ng daan. Pagkadating ko nga po dito sa kubo, ay agad na rin po ako naghanda para po sa mga iluluto kong mga pagkain. Ang una ko nga po palang niluto dito ay kanin. 2 beses ko nga lang pong hinugasan dito yung bigas kasi nga po yung tubig po na panggamit ko ay limitado lang. Dahil dito nga po sa bukid ay nagkakaroon lang po ng supply ng tubig kapag pinapatubigan yung pananim. At dahil nga po ngayon ay paulan-ulan, ay asahan na po na wala pong nagpapatubig ng pananim. Kaya ang tanging paraan ko lang po ay pagkasyahin yung tubig na daladala ko. Pag hindi ko nga po sa kalan, ay iniwan ko na po ito. Sa kabilang banda nga po ay inisikaso ko na po yung mga rekados ng mga gagamitin ko. Nang sa ganun po, pagkatapos ko pong magluto ng kanin, ay susunod ko na po yung mga ulam po namin. Dito nga po ay naghiwa na po ako ng bawang at sibuyas. Tapos meron na nga rin po ako dyang magic sarap tapos betchin. Pampasarap nga po ng lasa doon sa ginisang bagoong natin. Ito ho talagang mga ito ay hindi po nawawala sa akin kapag ako po ay nagluluto. Pagkatapos ko nga pong magluto ng kanin, ay nagprito naman na po ako dito ng talong. Habang nakasalang na po yung pinirito kong talong, ay agad naman pong ibinuhos yung malakas na ulan. Kaya nga po sa mga parte na to ay sobrang lamig na po ako. Pero kahit nga po ganon ay kailangan pa rin po nating ipagpatuloy yung pagluluto natin. Dito nga po sa kubo na tinuluyan ko ay parang silong ng mangga. Kahit baga sa ang parte ng kubo na to ay tumutulo talaga. Pero eto nga po ay patuloy pa rin pong piniprito yung okra ko. Hindi ko nga po expected na ganito po kalakas yung ulan ngayon. Kaya naman po agad ko pong minessage yung mga kasama ko kung matutuloy pa po ba sila. Pero sabi ko nga po kahit po gaano kalakas yung ulan ay kailangan po nilang dumiretso para po ma-experience nila yung malamig na panahon dito sa bukid. Sa parte nga po na to ay nakapagprito na po ako ng talbos ng kamote. Tapos po nahango ko na rin po yung tinapa. Ang susunod ko naman pong iluluto ay ginisang bagoong. Isinangkot ko na nga po dyan yung bawang at sibuyas. Nilagay ko na rin po yung bagoong, yung suka, tapos yung iba pa pong pangpalasa. Tapos pinakuluan ko lang po ng pinakuluan. Nang matapos ko na nga pong lutuin lahat ng mga kakainin po namin, ay ako po tumambay na lang po at tinaantay na lang po sila. Ibibida ko nga po sa inyo yung bago ko pong pinagawa na sticker ko. Kaya sa mga makakasalubong po ako ay pwede nyo po akong hingin ng aking sticker. Ito nga pong mga parte na to ay sabi nga po nila salubungin ko nga daw po sila. Sabi ko nga po sa kanila ay hindi ko na po sila masasalubong. Dahil mula nga pala dito sa kubo na tinuluyan ko ay kitang-kita naman po sila doon sa nilabasan nila. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay kinawayan ko na lang po sila. At nang makarating nga po sila dito sa akin ay para bagang pagod na pagod sila. Syempre hindi daw nila expected na sobrang hirap daw ng daan. Sobrang dulas at sobrang lambot ng lupa. Pero hindi naman po sila nagsisisi
kasi dahil nga po pagkadating po nila ay nakahain na. Sila na lang po ang inaantay ng pagkain. Kaya naman po sa mga panahon na to ay wala na po kaming inaksayang oras, ay kumain na rin po kami. Sobrang enjoy na enjoy at parang nabuo nga daw po ang pagkabata nila. Ito nga po ang layunin ko, ang maranasan po nila ang buhay dito sa bukid. At dahil malamig nga po ang panahon dito sa bukid, tamang-tama po at may dala po silang kape. Kaya po agad-agad na rin po ako nagpakulo ng tubig sa takore. Pagkatapos nga po namin kumain at nakapagpahinga, kami nga rin po ay umuwi na. Sa mga ganito nga pong experience ay wala nga pong kasing saya. Hanggang dito na lamang po, ako po si Marlon, isang lakwatsero pero di nawawalan ng trabaho.